aking hinihiling na ako ay nasa bisig ng aking matamis na sinisinta upang malapit na mahalikan ang dibdib niya. Ito ay ang sulat ng noon ay ang hari na kasal pa sa kanyang nais na susunod na maging reyna. Ito ang kwento ng ikalawang reyna ng hari na si Henry VIII, ang kwento ng palaban na si Anne Boleyn. Haliparot, kalokadidang at mang-aagaw. Ito ay ibinansag kay Anne Boleyn ng kanyang mga kaaway. Ngunit sino nga ba talaga siya? Ano ang meron siya at nagawang ipagpalit ng haring si Henry VIII, ang kanyang may bahay ng 24 na mga taon, ang totoong reyna na si Catherine of Aragon? Ayon sa tala na itong si Anne ay talaga namang banayad kung gumalaw. Napahanga rin ito ang hari dahil sa angking likas na katalinuhan at pagiging madiskarte. Bukod sa kaakit-akit ang kanyang itsura, ay talaga naman na naging hamon ito sa hari dahil bukod sa kanya, maraming mga kalalakihan na ang humahabol-habol sa kanya. Sopestikado, alam nito kung ano ang gusto niya. Bihasa ito sa buhay sa palasyo at alam kung papaanong makukuha ang lahat ng nanaisin niya. Alam nito na dapat siya ay ang maging totoong reyna. Ika-1525 nang magkrus ang landas nitong si Anne at ang noon ay hari na si Henry VIII. Nang matapos ang lihim na relasyon ng hari at ang atin itong si Anne na si Mary Boleyn, natuon naman ang paningin nito sa nakababata na Boleyn. Sa mga titig nito at mga simpleng pagngiti, talaga naman na naglaway ng husto ang hari. Tagsibol ng taong 1526, hindi na natiis pa nitong si Henry ang kanya na pagnanasa. Literal na hinahabol nito si Anne at matindi na pinakikiusapan. Ito ay upang siya ay kanyang maging kalokadidang. Ayon sa talaan na hindi mabilang na mga love letter o sulat ng pagmamahal ang pinadala ng hari kay Anne. At ang 17 sa mga sulat na ito ay nag-itago pa sa kahadiyero ng mga Vatikano. Ayon sa isang sulat na sinasabi ng haring si Henry VIII na kung isusuko ni Anne ang kanyang sarili kasama ang puso at maging katawang lupa at kanyang kaluluwa sa kanya, ay tatablahin ng hari ang iba pang mga babae na sa kanya ay nagnanasa at tanging si Anne lamang ang kanyang buong puso na pagtutuunan. Sanay ang hari na madali nitong nakukuha ang kanyang gusto. Madaling napapasagot ang mga kababaihan ng oo. Ngunit sa gulat ng haring si Henry na matigas na hindi ang sagot sa kanya ng inaasam niya na dalaga. Ayon sa sulat ng dalaga na hindi ako magiging kalokadidang mo. Hindi pa ako ganon kadesperado. Hindi ako magiging kalokadidang mo. Meron kang reyna. Hindi ako papangalawa. Malinaw ang sagot nitong si Anne. Kung hindi ako ang magiging reyna, salamat na lamang. Alam na alam nitong si Anne na desperado na ang hari na siya ay mapa sa kanya, lalong-lalo na at ang magkaroon ng lalaki na tagapagmana. Nang panahon na nagaganap ito mga katinagalog ko, ang totoong reyna naman na si Catherine of Aragon ay medyo may edad na at hindi na manganganak pa. Dito na nagsimula ang pakikipaglaban ng haring si Henry VIII upang mapawalang bisa ang kasal nito sa noon ay ang kanyang reyna na si Catherine of Aragon. Binangga ni Henry ang mismong simbahang Katoliko. Ilang beses na sinulatan nito ang Vatican. Paulit-ulit na hiniling nito na ipaliwalang bisa ang kasal nila nitong si Catherine. Ngunit paulit-ulit na ito ay nabigo. Paulit-ulit na tinanggihan ng Vatican ang hiling niya sa kanila na diborsyo. At dahil hindi pa niya nakukuha ang talagang nais niya, pinauulanan nito ng mamahaling regalo si Anne. Halos siya na ang tinatrato nitong reyna. Kasama niya ito kahit saan, binibigyan niya ito ng malalaking mga handaan habang ang totoong reynang si Catherine naman ay nagdurusa. Hindi nagtagal, binigyan ng hari ng sarili nitong titulo si Anne Boleyn. Siya lang ngayon ay kilala bilang ang Marquis ng Pembroke. Sa kabila nito, nagmatigas pa rin itong si Anne. Hindi niya papatulan si Henry hanggat hindi niya nasisiguro na siya ang magiging bagong reyna ng kanyang palasyo. Nang ika-1532, sa wakas nagawa ng haring si Henry na itakwil ang simbahan at ideklara ang kanyang kasal sa reyna na walang bisa.
nakamit ng hari ang matamis na oo nitong si Anne Boleyn. Matapos ang 6 na mga taon nang magsimulang suyuin itong si Henry VIII si Anne Boleyn ng ika-25 ng Enero taong 1533, lihim na nagpakasal na ang dalawa. Lihim man ang naging seremonyas, walang kasing ingrande naman ang pagpuputong kay Anne ng inaasam niya na korona. Nang ika-1 ng June ng taong 1533 sa simbahan ng Westminster, nakamit niya ang titulo bilang ang bagong reyna ng Inglaterra. Ngunit tila ba nayamot ang buong kaharian sa masaya dapat na kaganapan. Hindi ikinatuwaan ng mga nasasakupan ni Henry VIII ang ginawa nito sa kanilang kinikilala pa rin na reyna. Kaya naman ipinatapon ni Henry si Catherine sa labas ng kaharian upang itong si Anne Boleyn na ang kanyang tuluyan na masamahan. Pilit na ginampanan naman itong si Anne ang tungkulin bilang ang reyna. Tumulong ito sa mahihirap. Sinuportahan ito mga balo sa kanilang kaharian. Nagtatahi ito ng mga damit para sa mga nangangailangan. Tila ba ginagawa niya ang lahat mapasaya lamang ang nasasakupan ng hari niya na asawa. Ayon sa ambasador ng Espanya na hindi magtatagal at pagsasawaan din ng haring si Henry ang bago niya na asawa. Tila ba nagdilang anghel ang ambasador na si Chapoy at ng 1936, ikalawang beses na nagsilang si Anne ng supling, ngunit 2 beses din ito na hindi nabuhay. Sa pagkakataong ito, 3 taon matapos maging reyna, kumbinsido na ang haring si Henry na hindi siya mabibigyan ng tagapagmanang anak na lalaki nitong si Anne Boleyn. Dagdag pa na akala ng hari na babaliwalain ni Anne ang kanyang mga iba't ibang karelasyon habang silang dalawa ay kakakasal lang. Sa halip, sa tuwing malalaman ni Anne Boleyn na si Henry ay may bagong kalukadidang gera patani ang inaabot niya sa kanya. Naging karelasyon ni Henry ang pinsan mismo nitong si Anne Boleyn na si Lady Margaret Shelton. Nagtagal ang kanilang relasyon ng halos kalahating taon. Ayon sa tala na itong si Lady Margaret ay talaga namang makinis at ang balat at talaga rin nasaksakan sa ganda. Sinundan ito ni Jane Seymour. Kabaliktaran itong si Anne si Jane. Tahimik ito, mahiyain at talaga naman na masunurin. Malihim din ito. Sa panahong ito, pagod na ang hari sa pagiging bungangera at pagiging agresibo ng kanyang ikalawang reyna. Ginagatungan pa ito ng mga taong galit na galit kay Anne. Mas nais nila na si Jane ang kanyang makasama. Tinuruan nila ng pamamaraan itong si Jane Seymour kung papaanong maaakit ng husto ang hari sa kanya. At talaga namang giliw na giliw at hulog na hulog ang loob nitong si Henry kay Jane. Pinaulanan niya ito ng pinakamamahaling mga regalo. Isang kwintas na may wangis ng hari ang kanyang ibinigay kay Jane. Nang matanaw ito ng reyna na si Anne Boleyn, sa selos ay hinaltak niya ang kwintas na suot nitong si Jane. Dito lumabas ang isang lihim. Ayon sa tala na nang pakasalan pala ng hari na si Henry VIII, etong si Anne Boleyn, siya ay 3 buwan na nagdadalang tao. Totoong inibig siya ng hari. Ngunit malaking impluwensya na siya ay bata at may kakayahang magbigay ng anak na lalaki sa kanya, ang susunod na magiging tagapagmana ng trono ng Inglaterra. Ngunit ngayon ay nagsawa na ang hari sa ugali niya at tila ba nawala na ito ng pag-asa na magkaroon pa ito ng anak na lalaki sa kanya. Ito ay ang naging ugat ng katapusan niya. Tila ba sa tawag ng pagkakataon mga katinagalog ko, nararanasan na ngayon ni Anne Boleyn ang ginawa niya sa totoong reyna noon na si Catherine of Aragon. Sa kagustuhan ng hari na siya ay idispatcha, sinimulan nito ang malalang kwento laban sa kanya. Nagtataksil daw ang reyna sa hari at sa korona. Kaya naman sa basbas ng hari, pinaaresto niya si Anne at dinala sa tore ng London. Doon nakakalap daw ng matinding ebidensya na itong si Anne, bukod sa nagtataksil, ay nagpaplano pa na ipaligpit ang kanyang hari na asawa. Binigyan ito ng 3 tagapagbantay. Sila ay nagsasabi sa hari ng bawat kilos at ginagawa nitong si Anne. Ayon sa tala na ito ay hysterical, tumatawa ito at bigla na lamang naiiyak. 2 linggo matapos na siya ay maaresto, ang kanyang tiyuhin mismo ang nagbabasa ng kanyang sentensya.
hinatulan ito na maalisan ng ulo sa parehong araw na idineklara ng arsopisbo. Itong si Thomas Cramer ang nagkasal sa kanila at siya rin ang nagpawala ng bisa sa kasal ng hari at ng reyna. Mga katinagalog ko, ang huling salitang sinambit nitong si Anne Boleyn ay ipagdasal natin ng hari, ang pinakamahusay na prinsipe sa balat ng lupa. At nang ika-19 ng Mayo ng taong 1536, 3 taon matapos na ito ay makurunahan at maagaw sa reyna ang titulo bilang ang bagong reyna ng Inglaterra. Inalis nito ang kanyang pumutong sa ulo, lumuhod ng kalmado at sa harap ng halos 3,000 tao na nanonood sa plaza, gumulong ang ulo ng dating reyna. Mga katinagalog ko, karma kaya ang nangyari kay Anne Boleyn o sadyang malikot lang talaga ang hari na si Henry? Subaybayan po ang segment na ito sa pangatlong asawa naman ng hari ng Inglaterra na walang iba kung hindi si Henry VIII. Mga katinagalog ko, maraming salamat po mga katinagalog ko. Magkita-kita po tayo sa susunod pang mga segment natin na ganito.